Sa isang maliit ngunit matahimik na bayan sa gilid ng kagubatan ng San Roque, may isang matandang babae na kilala ng lahat, si Aling Lourdes. Isa siyang tahimik na balo, may edad na, at palaging nakasuot ng itim. Kilala siya sa kanyang adobong tuyong karne na binibenta sa palengke tuwing madaling araw. Hindi basta ordinaryong adobo ang tinda niya. Ito ay malinamnam, malasa, at hindi mo malilimutan. Kahit walang mantika, ito ay malutong sa labas at malambot sa loob. Minsan, kahit walang ulam ang tao, basta may adobo ni Aling Lourdes sa kanin, sapat na. Pero may isang kakaiba, hindi siya kailanman nagluluto sa harap ng ibang tao. At ang mas kahindik-hindik pa, tuwing may nawawalang bata o taong palaboy sa bayan, mas marami at mas masarap ang adobong ibinebenta niya kinabukasan. Mula sa mga kapitbahay, may mga bulong-bulungan. Mas mahigit, bakit tuwing may nawawala, dama-dami ang tinda ni Aling Lourdes? Hindi ba't wala siyang alagang baboy, baka, o kahit manok? Bakit laging may amoy ang usok sa kanyang bahay tuwing hating gabi? Pero walang makakapagpatunay, at ayaw rin ng mga tao ng gulo. Hanggat masarap ang adobo at mura, wala silang reklamo. Hanggang sa isang araw, may nawawalang bata na hindi nila basta-basta pwedeng balewalain, ang anak ng bagong pulis sa bayan. Si SPO1 Martin ay bagong solta sa San Roque. Hindi siya naniniwala sa aswang, engkanto, o anuman. Para sa kanya, lahat ng misteryo ay may lohikal na paliwanag. Nang mawala ang anak niyang si Jiro, 6 na taong gulang, nagsimula siyang mag-imbestiga. Sa CCTV ng Barangay Hall, may nahagip, isang anino ng matandang babae na may bitbit na supot at may kasunod na maliit na anino, si Jiro. Pinuntahan niya si Aling Lourdes sa bahay nito, sa dulo ng looban, sa gilid ng masukal na kagubatan. Aling Lourdes, tanong niya habang umuulan, nakita po ba ninyo ang anak ko? Ngumiti lang ang matanda, kasabay ng pagbukas ng pinto. Pasok ka, iho. Baka gusto mong tikman ang bagong adobo ko. Amoy toyo, suka, at bawang ang paligid. Pero may isa pang amoy na hindi niya maipaliwanag, parang sunog na balat. Parang luma, marumi, at amoy agnas. Habang nakaupo si Martin, pinagsilbihan siya ng isang plato ng tuyong adobo. Tikman mo, iho. Bagong luto, ngiting-ngiti si Aling Lourdes, pero baka sa kanyang mukha ang kung anong pangungulila sa dugo at laman. Napansin ni Martin ang isang maliit na medyas sa tabi ng kalan, kulay dilaw, may larawan ni SpongeBob. Medyas iyon ni Jiro. Nagkunwaring tumikim si Martin, pero sa loob-loob niya, nag-iinit na ang dugo niya. Dahan-dahan siyang tumayo, at tinutok ang baril sa matanda. Nasaan ang anak ko? Bulong niya, nanginginig. Biglang tumawa si Aling Lourdes, isang tawa na parang halakhak ng bangkay na matagal nang nakalibing. Lumabas ang tunay na anyo ni Aling Lourdes, mahahabang kuko, balat na parang kaliskis, mata na pula at walang itim, at bibig na puno ng matutulis na ngipin. Hindi mo na siya makikita, Martin. Pero baka gusto mong isama siya sa huling hapunan mo. Mabilis ang galaw ng matanda, parang walang buto, parang hayop. Naglaban sila sa gitna ng kusina habang naglalagablab ang apoy mula sa kalan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Martin ang isang garapon ng adobo na may maliliit na buto, hindi buto ng baboy, kundi buto ng bata. Sa huli, naitulak ni Martin ang matanda sa kalan. Nasunog siya ng buhay. Pero habang nasusunog, bigla siyang nagsalita. Mas mahigit, hindi mo ako mapapatay. Habang may taong gutom, babalik at babalik ang adobo ko. Makalipas ang ilang buwan, nawala si Aling Lourdes. Hindi na siya nakita. Nahanap ang ilang bahagi ng katawan ni Jiro sa ilalim ng bahay, at ang pulis ay lumipat na sa ibang lugar. Pero isang araw, sa isang food delivery app, may lumitaw na bagong trending seller. Mas mahigit, adobo ni Lola Lourdes Authentic, dried,
melts in your mouth. Limited stocks only. At may review na nagsabing, mas mahigit, may kakaibang lambot ang laman. Parang gawa sa karne ng tao.